Okay mga ka-trigger, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman, at palagi kong sinasabi na huwag ninyo akong hanapin sa Pilipinas para kunin na aking serbisyo upang magpagawa ng inyong mga firearms, sapagkat ako ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor gunsmith. Okay, at bago ako bumati ay gusto ko lang munang basahin ang kahilingan ni Angel. Dahil tayo ay naglinis ng lower receiver ng M16 at may nag-request din na si Hansel Evangelista, shout out sa iyo, nag-request na yung upper receiver naman ang ating nilinis. Pero si Angel, ang sabi niya, hindi mo naman sinama yung paglilinis ng bolt. Okay, tama nga naman, hindi natin isama kasi ang ginagawa ko ngayon, kung ano lang yung tanong yung sinasagot ko, kasi minsan pagka wala sa title pinapaulit sa akin. So ito na yung gagawin natin ngayon na paglilinis ng bolt kung paano. At gagawin ko rin ng tips para maiwasan natin yung malfunction. Okay, ayan, at bago natin yan linisan ay babati muna ako sa lahat ng FW na isang mapagpalang araw. Lalo tigit sa lahat at lalo tigit sa mga FW. At sa lahat nating mga subscribers na 32,500 na. At sana tayo ay iligtas sa mga aksidente, sa mga kapahamakan. Lalo tigit ang mga FW na ingatan natin ating mga sarili na huwag tayong magkasakit sapagkat walang mag-alaga sa atin. At ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga nanonood ng aking videos, mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads sapagkat tayo po isang charity vlogger na ginagamit natin yung kinikita natin sa YouTube na pang tulong sa anim na mga estudyante na mga single parent ang mga magulang. At gusto ko lang pasalamatan si Alfredo Isidro at nagpakilalang RDC5 ng Las Piñas na siyang nagpadala dito sa ating YouTube dito sa ating GCash number. Yan ang GCash number ng aking tresurerang anak. Okay, at yan din kay Architect Arnel Salvador na naging kaibigan ko dito sa Kuwait at nagpaabot sa atin ng tulong, at yan ay gagamitin natin sa susunod na pasukan sa pambili ng mga school supplies at sapatos at bag ng ating anim na estudyante. Ayan, at doon sa magpapadala pa, yan ang ating GCash number. Maraming salamat sa inyo at walang sawa ko kayong pasasalamatan tuwing ako'y gagawa ng video sa aking pag-upload. Okay, ayan, at ito na ang ating gagawin. So isa lang naman ang tatanggalin ninyo ditong pin at napakadali naman itong tanggalin. Ito lang pin na to. Kasi hindi ninyo matatanggal yan pagka hindi ninyo tinanggal yung kanyang firing pin. So bubunutin lang ninyo ito. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, oh. Pag nabunot ninyo yan ay ilalaglag na natin yung kanyang firing pin. Okay, ito yung kanyang firing pin. Ayun, ang firing pin niya ay yan, buo pa. At pag yan ay natanggal na natin, ay ito nang isusunod natin ito. Yan, susunod na natin. Pasensya na, nakakalimutan ko ng mga pangalan ng mga parts nito. Kasi hindi natin yan matatanggal kung hindi natin tatanggalin yung una natin tinanggal na pin. Sapagkat yan ay nakatuhog dito. Yan, kailangan ikutin natin. Yan, sapagkat yung firing pin yan ay nandito, nakatuhog yan dyan. So hindi natin yan matatanggal. Yan, pag natanggal na natin yan, tandaan natin, ang una nating tinanggal ay huli nating ikakabit, at ang huli nating tinanggal ay yun ang ating huling tinanggal ay yun ang ating ikakabit. So pag yan ay natanggal na natin, mabubunot na natin ito. Ayan, makikita ninyo napakadumi, napakadumi. Yan ang explain ko sa inyo kung bakit nagdudumi yan. Yan, napakadumi niyan. So ito ang importante para maiwasan natin ang malfunction. Okay, wala tayong glove dito. Saan ang mga glove natin dito? Ayan, at gagamit lang tayo ng brush at saka gas. Yan, meron tayo ditong gas. Kerosene gas lang. Yan, babrasin lang natin ng ganun. At yan ay napakadumi nito kasi
explain ko sa inyo kung bakit ito yung nagdudumi. Yan. Linisin natin mabuti yan. Babrasin natin yan. Nylon brush lang. Okay, toothbrush na gamit na. Okay. Yan, lilinisin natin mabuti yan. Pagkatapos ay ito lilinisin din natin itong kanyang extractor. Sapagkat pag yan ay napuno ng carbon, pag ito ay napuno ng carbon ay magmamalfunction, hindi niya matatanggal yung ano. Ayan. Pagkatapos ninyong maano yan ay pwede ninyong isprayan ng WD-40. Panghuli ang WD-40, kumbaga pambanlaw natin yan. Ano. Ganito lang, mabilisan lang tayo maglinis. Tapos ito naman pinaka-bolt niya. At lilinisin natin yung loob. Okay, gagamit din tayo ng nylon brush. Ito. Babasahin natin sa gas at saka natin lilinisan yan. Okay, yan. Lilinisan natin ito. Gas rin lang ang panlinis dyan. At itong labas ay yan, pwede nang brushin natin ng ganyan. At ang isa pang importanteng lilinisin ninyo dyan, itong may gas port na to. Ayan. Kasi dyan lumalabas yung gas. Pagkatapos ay kukuha tayo ng wire at lilinisin natin ito. Explain ko sa inyo kung bakit ito dapat natin linisin. Kasi dito pumapasok yung gas. Yung burning gas yung galing sa barrel. Yan, lilinisin natin yan. Pag nalinis na natin yan, ay isprayan din natin ito ng WD-40. Talo yung butas na yun. At ito, linisin natin ng WD-40 yan. Yan. Pagka yan ay malinis na, ay babalutan lang natin ng tissue. Sapagkat ang tissue ay sumisip-sip ng mga sobrang yan, babalutin lang natin siya ng tissue. Yan. Yung nag-comment sa atin na ang tissue daw ay ginagamit lamang sa puwit. Nako. Hindi mo pala alam, maraming pinagagamitan ng tissue. Sabi niya, ano ba yung tissue na mahaba na yan? Panglinis daw ng puwit. Yung tissue, hindi lang sa puwit yan ginagamit. Huwag tayo magpahalatang ignorante. Yan. Pati yung loob, siksikan natin para matuyo ka kaagad. Yan. Tapos pagka yan ang magtutuyo niyan. Tapos ito, dapat tutuyuin natin mabuti. Ito ay dapat ay tuyong-tuyo ito. Ito ay tuyong-tuyo. I-explain ko sa inyo kung bakit dapat ito ay tuyong-tuyo. Huwag ninyo itong lalangisan. Okay? Pagkatapos, yan ay may parang ring dito. May parang ring yan dito. Ilawang ko Yan may ring yan dito. Yung kumari yung mga dugtungan ng ring, may 3 ring yan dito. Pag yung ring na yan ay putol na, hindi na yan mag-i-eject. Ingatan ninyo yan. So, susukatin ninyo dito yan. Kamukha na sinabi ko sa inyo nung una. Susukatin ninyo siya dito. Ilalagay ninyo siyang paganyan. At pag yan ay nahulog, ibig sabihin itong ring na to ay gastado na. Okay, papalitan na ninyo. Kung wala kayo mabiling ring nito, papalitan ninyo ito sa buo. Kasi yan ay parang piston. Kailangan yan ay sikip. Hindi naman sikip yung ganyan, yung hindi luwag. Pag yan ay ginanyan ninyo at yan ay nagdiridiretso, hindi na yan mag-extract. Hindi na mag-extract dahil yan ay pag pumutok yan, may tubo yan na galing sa barrel, pumapasok dito yung burning yung gas. Okay? Dahil gas operated ito. At pag pumasok yan diyan, dahil ito ay nakaganyan, ito iigkas pa ganun. Kasi papasok dito sa loob na yan, papasok dito sa tapat na to at papasok yan diyan at yan ay iigkas. Okay, nakaganyan yan.
Okay, yan, nakaganyan yan dyan, dito. So, pag yan ay pumasok dyan, itutulak niya ito, dahil yan na nakaganyan, yan ang magpapaikot nito, at lalabas yung gas dito. Kaya dapat na laging malinis yun, kasi kaya nagdudumi yun, parang tambutso to, parang tambutso. Okay, papasok dito at lalabas naman dito yung gas niya na siyang nagpapaganon. Gaganon siya pagka pumasok na dito yung gas. Kaya yun ang nagtatanggal ng lock dito, kasi ito ang locking block niya. So ito ang importanteng malinis itong lugar na to. So kaya yan ang dapat ninyong laging lilinisan sa inyong mga M16 para hindi nagmamalfunction. Okay, yun lang ang paglilinis. At ang pagkakabit niyan, ganun din. Ilalagay ninyo ito. Hindi ninyo may papasok yung pin. Dapat ito ay naka-align. Itong butas na to, yan. Itong butas na to, may butas yan. Naka-align doon sa pin, pagpasok ng pin dito. So ilalagay muna ninyo yan dyan. Yan, ilalagay ninyo yan dyan. Ng paganyan. Ilalagay ninyo ng paganyan yan dyan. Dali. Wala tayong practice. Mahirap na tayo magpa-shoot, malabo na mata. Yan. Pagkatapos ninyong mailagay ng ganyan yan, ito ibabalagbag ninyo. Ibabalagbag ninyong ganun para pumasok yung pin. Yan. At ilalagay na ninyo yung pin, pag ganyan. Yan. Pag nakalagay na yung pin, ilalagay na ninyo itong una natin tinanggal. Yan o. Ayan, ganun lang kasimple yun. Okay? At pwede na ninyo siyang ikabit. So yan, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor at sana ay may natutunan kayo sa akin sa paggawa natin ng video ngayon. Lalagay natin ng maayos. Baka Yan. At hanggang sa muli nating pagbibideo. Ganun lang ang paglilinis. Importante malinis yung loob na yun. Para hindi nagbabatangal. Ito ang ng sikreto ng M16. Yung laging malinis yung part na yun. Yung nilinisan natin yung sa bolt. Okay, hanggang sa muli nating sana may natutunan kayo sa video kong ito. At o nga pala, wag nating lalagyan ng langis yung loob na yun. Bakit kanyo? Naalala ko. Kasi nga may pumapasok ditong gas. Yung parang usok. Yung usok na galing sa galing sa baril. So yun ang nagiging yun ay may kasamang apoy yun, may kasamang apoy. Kaya may labasan dito yun. Ngayon kung ito ay may langis, susunugin niya yung langis at yun lalo ang magiging carbon, yung langis na yun. Kasi yung galing yung pumapasok dito galing sa baril, may kasamang apoy yun. Yung pressure na yun. Malakas ang pressure nun galing sa baril. So pagka yun ay may langis, susunugin niya yung langis, magiging carbon, lalong madaling mag-stack up o kakapal agad yung kanyang carbon doon. So madaling magdumi. Kasi yung langis nga masusunog. Alam naman natin na langis, pag nasunog, magiging carbon yan, magiging agiw, magiging parang grasa yan. So yun ang magiging cause ng malfunction. Okay? At kung ako may nakalimutan, kamukha munti ko na makalimutan, huwag ninyong lalagyan ng langis yung loob. Okay?
kung magpupunas kayo ng langis, dito lang, pupunasan lang ninyo ng kaunti at wag yung masyadong marami. Ito lang ang lalagyan ninyo kasi naglalaro ito. Paglalagay nito ng langis ay hindi madami, konti lang ito. Ayan, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Hanggang sa muli natin video, sana may natutunan kayo sa akin. At ako'y mag-iwan sa inyo ng God bless us all. Thank you very much sa inyong lahat.